Sa mga hindi pa nakapanood ng mga naunang chapters, punta na lang kayo sa playlist mga idol at andito ang buong updated chapters. Ang good girl na sekretary ay iniisip na napakarami ng babae ni Shen Yuan, kaya naman hindi na daw nito kailangan ng katulad niya. Ang ating bida ay inutusan si Ingzi para gawa ng paraan ang mga bagay na sinang-ayunan naman ng dalaga. Ang ating bida ay bigla na lang nakatanggap ng litrato ni Miss Lin kung saan makikitang inaakit nito ang ating bida sa pamamagitan ng napakaseksi na pananamit nito. Habang tinitigasan si Shen Yuan sa nakitang litrato, si Miss Lin naman ay muling tinanong na kung gusto pa nga daw ba ni Shen Yuan na mag-send pa siya ng mga sexy picture. Ang ating bida ay sinabing hindi na kailangan dahil pupunta na lang daw ito mamaya sa lugar ni Miss Lin. Ang dalagang nanay ay nagulat at tila kinilig sa sagot ni Shen Yuan. Sinabi din nito na huwag nang pumunta si Shen Yuan sa kanyang bahay dahil nag-uumpisa na daw siyang matakot na baka mahuli sila. Matapos sabihin na dalhin nito ang suot ng dalaga, sinabi din ni Suho na isesend niya kay Miss Lin ang lokasyon ng hotel. Matapos makarating ni Miss Lin sa hotel, ang asawa naman nitong si Chon-gu ay namangha sa hubog ng katawan ng dalagang dumaan. Ang kupal ay walang ideya na ito ang kanyang asawa at iniisip na napaka-perpekto ng katawan nito. Nadismaya din si Chon-gu dahil sa naka-face mask daw ang dalaga at hindi nito nakita ang mukha nito. Napaisip din siya dahil sa mukhang kapareho daw ng katawan ng babaeng dumaan ang katawan ng kanyang asawa. Iniisip niya din na tawagan si Miss Lin upang makumpirma ang kanyang hinala. Hindi nagtagal tuluyan nang nagkita ang dalawa, nagtaka din si Shen Yuan na kung bakit parang magnanakaw ito at balot ng tela ang katawan. Habang namumula sinabi naman ni Miss Lin na umiiwas lamang siya sa mga mata na pwedeng makakilala sa kanya habang nakikipagkita sa ating bida. Si Shen Yuan ay nagsimulang romansahin si Miss Lin, ngunit sinabi naman nitong magbibihis na muna siya. Makalipas ang 5 minuto tuluyan nang nakapagpalit ng kasuotan si Miss Lin, makikita din ang napakaseksi niyang katawan dahil sa napakaseksi nitong kasuotan. Si Shen Yuan ay sinabing dinistract siya ni Miss Lin sa kanyang trabaho matapos nitong isend ang litrato nito kanina na ipinagtaka naman ng dalaga. Si Shen Yuan ay sinabing kailangan nitong parusahan si Miss Lin dahil sa ginawa nito na ipinagtaka naman nito na kung paano siya paparusahan ni Shen Yuan. Matapos sabihin na papahirapan niya ng sobra si Miss Lin, hindi naman nagtagal nang sila ay tuluyan ng nagbembangan sa kama. Ang asawa ni Miss Lin ay bigla na lang din tumawag. Si Shen Yuan ay patuloy sa pagbayo habang si Chon-gu naman ay tinanong na kung nasaan ngayon si Miss Lin. Matapos sabihin na nasa bahay siya at gumagawa ng dumplings, hindi naman nagtagal na matapos ang kanilang usapan. Habang patuloy sila sa kanilang ginagawa, hindi naman nagtagal nang paalis na si Miss Lin dahil sa sigurado daw pupunta ang kanyang asawa sa kanilang bahay para siguraduhin daw na nasa bahay siya, na agad namang naintindihan ni Shen Yuan. Makalipas ang 1 oras, si Chon-gu ay bigla na lang dumating, tinanong din nito na kung anong meron at bakit gumagawa ng dumplings si Miss Lin. Ang dalaga ay sinabing walang espesyal mayong araw dahil gusto niya lang daw kumain nito sa ngayon. Si Chon-gu ay gustong makaisa sa kanyang asawa, ngunit si Miss Lin naman ay mabilis na umiwas. Iniisip din ni Chon-gu na napakaswerte niya sa kanyang asawa dahil sa bukod sexy na ito, napakabait pa daw nito. Habang iniisip ni Shen Yuan ang tungkol sa kumpanya, iniisip niya din naman na kailangan niyang mag-review at pumunta sa bahay ni Li Xiao. Tinawagan ng ating bida si Li Xiao at tinanong na kung nakauwi na nga daw ba ito. Si Teacher Lee ay sinabing mga 2 oras pa bago siya makauwi dahil sa dami daw ng ginagawa nito sa ngayon. Habang pinag-uusapan nila ang tungkol sa libro na gustong hiramin ni Shen Yuan, sinabi naman ni Li Xiao na kunin na lang ito ni Shen Yuan dahil nasa bahay naman daw si Liming. Ang ating bida ay sinabi din na gusto niya nang makita si Li Xiao na nagpakilig naman sa dalaga at sinabing sasamahan niya si Shen Yuan sa susunod kapag hindi na siya busy. Ang kasamahang teacher ni Li Xiao ay napansin na kausap nito ang kanyang boyfriend na agad namang itinanggi ng dalaga. Ang kasamahan niya ay sinabing halata ang dalaga sa kilig nito, ngunit si Teacher Lee ay patuloy tumatanggi. Ang babae ay tinanong na kung estudyante nga daw ba ang karelasyon ni Li Xiao. Sinabi niya din na napakaganda magkaroon ng estudyante at teacher na karelasyon. Habang iniisip ni Teacher Lee ang sitwasyon nila ni Shen Yuan, ang babae naman ay patuloy kinukulit si Li Xiao na magkwento. Si Teacher Lee ay sinabing malapit nang mag-umpisa ang kanilang meeting, kaya naman bigla na lang umalis ang kasama niyang teacher habang sinasabi na normal lang daw ang magkaroon si Li Xiao ng karelasyon na estudyante. Hindi nagtagal si Shen Yuan ay tuluyan ng dumating para kunin ang libro na kanyang hihiramin. Ayon kay Liming alam niyang darating si Shen Yuan dahil sinabi daw ito ni Li Xiao kanina. Habang ginagabayan niya ang ating bida papunta sa libro, si Shen Yuan ay napansin din naman na namumula si Liming. Napaisip din siya na kung ano nga daw ba ang nararamdaman ng dalaga sa kanya kung bakit ito kumikilos ng kakaiba.
Si Liming ay sinabing may gusto siyang sabihin kay Shen Yuan, na kanya namang ipinagtaka na kung ano ito. Habang namumula ang dalaga, siya ay inalok si Shen Yuan para bembangin siya nito, na ikinagulat naman ni Shen Yuan at bigla na lang nabitawan ang dala niyang libro. Matapos magkaroon ng sandaling katahimikan, si Liming ay sinabi naman na huwag nang masyadong mag-isip si Shen Yuan dahil gusto niya lang daw makatikim ng hotdog sa ngayon. Huwag din daw mag-alala ang binata dahil hindi daw siya magsusumbong kay Li Xiao. Si Shen Yuan ay nagtaka sa ikinikilos ni Liming ngunit ang dalaga naman ay sinabing pumayag na lang daw ang ating bida. Ang binata ay sinabi naman na hindi siya makikipagtsoktsakan dahil wala naman daw siyang nararamdaman para kay Liming. Iniisip din ni Shen Yuan na mukhang pagsubok ito mula kay Li Xiao. Si Liming ay sinabing huwag nang magkunwari pa si Shen Yuan dahil pare-pareho lang daw ang mga lalaki na hindi makontrol ang kanilang libog. Ang ating bida naman ay sinabing huwag siyang igaya ni Liming sa ibang lalaki. Ang dalaga ay biglang hinawakan si Shen Yuan at tinanong na kung ano nga daw ba ang iniisip nito sa ngayon. Si Shen Yuan ay tinanong si Liming na kung hindi nga daw ba nito iniisip ang mararamdaman ni Li Xiao sa ginagawa nito. Ang ating bida ay tuluyan ng umalis habang sinasabi na huwag nang makulit si Liming dahil siya daw ang lalaking hindi niya makukuha. Matapos makalabas ni Shen Yuan siya ay iniisip na gusto niyang bembangin si Liming ngunit nag-aalala daw siya na baka pagsubok lang ito na ipinagawa ni Li Xiao. Si Liming ay bigla na lang din nagwala dahil hindi siya makapaniwalang ni-reject siya ni Shen Yuan. Makalipas ang 2 oras si Shen Yuan ay sinundo si Li Xiao na ikinatuwa naman ni Teacher Li. Ang ating bida ay sinabi din sinundo niya si Li Xiao dahil sa marami na daw sa ngayon ang masasamang tao tuwing gabi, ngunit ang dalaga naman ay sinabi si Shen Yuan lang naman daw ang manyakis at loko-loko sa lugar na ito. Ang ating bida ay tila nagulat sa sinabi ni Li Xiao habang ang dalaga naman ay patuloy sinasabihan na manyakol si Shen Yuan. Ang binata ay natutuwa at sinabing nakapasa siya sa test ni Teacher Li na ipinagtaka naman ni Li Xiao kung ano ang sinasabi ni Shen Yuan. Ang binata ay sinabi naman ang test ngayong gabi na kanyang nagawa. Si Li Xiao ay walang alam sa nangyari sa ginawa ni Liming at sinabing hindi pa sapat ang pagsundo ni Shen Yuan upang isuko nito ang kanyang sariwang talaba. Ang ating bida ay napagtantong walang alam si Li Xiao sa ginawa ni Liming kanina, kaya naman iniisip niyang nakajackpot siya sa magkapatid dahil may pagkakakitaan na naman daw si Shen Yuan. Matapos niyang mapangiti sa kanyang masamang plano, si Teacher Li naman ay nagtaka na kung bakit napapangiti si Shen Yuan. Ang binata ay sinabi naman na masaya lang siya ngayon. Tinanong ni Teacher Li na kung masaya nga daw ba ang pagsundo sa kanya, na sinang-ayunan naman ni Shen Yuan. Hindi nagtagal nakauwi na sila Li Xiao, napansin din ni Liming ang ating bida at tinanong na kung bakit ito bumalik. Ang ating bida ay napansin ang kagandahan ni Liming at iniisip na mas matangkad ito sa kanyang kapatid, ngunit pagdating sa Cocomelon mas malaki daw ang kay Li Xiao. Si Teacher Li ay sinabi din na huwag nang pansinin ni Liming si Shen Yuan dahil nagpapakitang gilas lang daw ito sa kanya. Si Liming ay sinabing matutulog na siya at mag-enjoy lang daw ang dalawa sa kanilang gagawin. Napansin din ni Liming na mukhang hindi nagsumbong si Shen Yuan tungkol kanina. Matapos makapasok ni Liming sa kwarto nito, si Shen Yuan ay mabilis namang dumiskarte kay Li Xiao. Habang naghahalikan ang dalawa sinabi naman ng dalaga na pagod siya ngayon at kung pwede nga daw bang umalis na lang si Shen Yuan. Ang ating bida ay hindi tumigil at sinabing hindi na siya makapagpigil na tikman si Li Xiao. Ang pintuan ni Liming ay bigla na lang nagbukas habang ito naman ay pinapanood ang dalawa mula sa labas. Makalipas ang 30 minutes si Li Xiao ay tapos ng pasiyahin ang Dragon Balls ni Shen Yuan at sinabing umuwi na ito. Ang ating bida ay sinabing dito na lang siya matutulog, ngunit si Li Xiao naman ay hindi pumayag at sinabing tapos na siyang kainin ang hotdog nito kanina. Si Shen Yuan ay sinabing huwag mag-alala si Li Xiao dahil sa sopa na lang daw siya matutulog, pagod na din daw siya kaya naman gusto niya na din daw ang matulog agad. Habang nasa sopa ang ating bida, siya naman ay nag-text kay Li Xiao at tinanong na kung gising pa nga daw ba ito. Si Shen Yuan ay napansin na mukhang mahimbing na ang tulog ni Li Xiao. Ang binata ay bigla na lang din pumasok sa kwarto ni Liming, natuwa din siya dahil hindi nakalak ang pintuan ng dalaga. Habang pinagmamasdan niya si Liming, hindi naman nagtagal nang bigla niya itong romansahin na ikinagulat naman ni Liming. Ang dalaga ay hindi makapaniwalang pumasok si Shen Yuan. Ang binata ay sinabing nakabukas ang pintuan kaya naman pumasok siya kaagad. Si Liming ay sinabing hindi siya seryoso sa sinabi niya kanina, ngunit ang ating bida naman ay sinabing kasalanan ito ni Liming dahil sa seneryoso na daw ito ni Shen Yuan. Ang ating bida ay nag-umpisang i-fingerstyle si Liming kaya naman napapaungol na lang ang dalaga. Ang ating bida ay sinabing nag-iingay na agad ang dalaga habang hindi pa naman daw nito pinapasok ang kanyang dragon. Si Shen Yuan ay patuloy ni romansa ang dalaga na nagugustuhan din naman nito. Si Liming ay nag-umpisang tawagin si Shen Yuan na ipinagtaka naman ng binata.
Si Liming ay sinabing ipasok na nito ang kanyang dragon. Na ikinatuwa namang marinig ni Shen Yuan at agad niyang sinunod ang kagustuhan ng dalaga. Makalipas ang 2 oras na tsoktsakan, tinanong ni Shen Yuan na kung masaya na nga daw ba ang dalaga, na sinang-ayunan naman ni Liming. Tinanong ni Shen Yuan na kung may nakapartner na nga daw ba ito noon sa tsoktsakan, na itinanggi naman ni Liming dahil si Shen Yuan pa lang daw ang una niyang nakabembangan. Si Liming ay napapaisip dahil kung sakaling malaman daw ni Li Xiao ang nangyari ngayon siguradong madidismaya ito sa kanya. Si Li Xiao ay bigla na lang lumabas ng kanyang kwarto para pumunta sa banyo. Bigla na lang din kinabahan si Liming dahil kung hindi daw nakita ni Li Xiao ang ating bida sa sopa siguradong lagot daw silang dalawa. Si Shen Yuan ay sanay na sa ganitong sitwasyon at hindi man lang nakaramdam ng kaba. Hindi nagtagal narinig na ni Liming na bumalik na kwarto nito si Li Xiao. Ang ating bida ay tinanong na kung hindi nga daw ba nakaka-excite ang nangyari, ngunit si Liming naman ay sinabing nakakakaba ang nangyari. Si Shen Yuan ay sinabing dapat nang masanay si Liming dahil simula ngayon magiging normal na daw ito para sa kanilang dalawa. Kinabukasan, si Li Xiao ay nagluluto na at sinabing maghilamos na daw muna ang ating bida. Si Suho ay bigla na lang tinawag na baby si Li Xiao at sinabing napakasipag daw talaga nito. Ang dalaga ay nagulat sa tinawag sa kanya ni Shen Yuan. Tinanong din ng ating bida na kung nagustuhan nga daw ba ito ng dalaga. Si Li Xiao ay sinabing hindi siya sanay sa ganitong tawag. Habang si Shen Yuan naman ay niromansa na naman ang dalaga. Sinabi din ni Li Xiao na masyado pang maaga, nag-aalala din siya na baka bigla silang makita ni Liming. Mula sa banyo nakita din ni Shen Yuan si Liming, habang ang dalaga naman ay inihanda na agad ang toothbrush ni Shen Yuan. Ang binata ay muli na namang nilandi ang dalaga at sinabing napakaalaga nito sa kanya. Si Liming ay agad nang umalis habang tinatawag naman niya call si Shen Yuan. Si Shen Yuan ay napansin na wala pa ding affection points kay Liming at napagtantong ginawa lang daw siyang pampatanggal libog ng dalaga. Habang kumakain sila ng sandwich, si Li Xiao ay napansin ang suot ni Liming. Bigla niya na lang din itong hinala at sinabing huwag magsuot ng ganito si Liming sa harap ni Shen Yuan. Bigla na lang din humingi ng tawad si Li Xiao dahil sa pinatulog niya daw si Shen Yuan dito nang walang pasabi kay Liming. Sinabi niya din na hindi niya na ulit patutulugin dito si Shen Yuan. Si Liming ay nag-umpisang mataranta dahil hindi daw siya mabebembang ni Shen Yuan kung hindi ulit ito makakatulog dito sa susunod. Sinabi niya din kay Li Xiao na ayos lang ang pagtulog dito ni Shen Yuan at wala itong problema sa kanya. Matapos nilang magkasundo na ayos lang makitulog si Shen Yuan sa kanilang bahay, si Li Xiao ay napansin na naparami ang kain ni Shen Yuan. Habang si Liming naman ay napansin na mukhang napagod ito kagabi dahil sa kanilang ginawang intense na tsoktsakan. Si Shen Yuan ay nagsimulang landiin si Li Xiao sa pagpuri nito ng niluto ng dalaga, habang si Liming naman ay bigla na lang umalis at sinabing pupunta muna siya sa kanyang kwarto. Si Li Xiao ay napansin na namumula si Liming at iniisip na mukhang nakita nito kanina na nagyayakapan sila ni Shen Yuan. Ang eksena ay nalipat sa opisina ni Shen Yuan kung saan si Jia ay nagsimulang kabahan. Matapos malaman ang ginawang pagnanakaw ni Jia sa kumpanya, si Shen Yuan ay tuluyan na itong tinanggal sa kumpanya, kasama na din ang kanyang mga kasamahan. Binalaan niya din si Jia na kung sasabihin nga daw ba nito ang kanyang mga nalalaman o ipapakulong niya na lang ito. Matapos piliin ni Jia ang magsalita tungkol sa mga ginawa nitong pangungurakot sa kumpanya, siya naman ay tuluyan na ding natanggal sa trabaho. Matapos ang pagpapatalsik ng binata kay Jia, ito naman ay napansin din na isa daw talagang magaling na boss si Shen Yuan. Si Ingzi ay bigla na lang dumating at agad na din naman itong nag-report tungkol sa ipinapagawa ni Shen Yuan. Matapos ang usapan ng dalawa, ang ating bida ay biglang nakatanggap ng tawag mula kay Meng Lu. Ang dalaga ay umiiyak na ipinagtaka naman ni Shen Yuan at agad tinanong ang dahilan nito. Hindi nagtagal tuluyan nang dumating ang ating bida, ngunit hindi pa din nagsasalita si Meng Lu tungkol sa dahilan ng pag-iyak nito. Si Shen Yuan ay sinabing aalis na siya kung hindi magsasalita si Meng Lu, ngunit ang dalaga naman ay biglang pinigilan si Shen Yuan na makaalis. Si Meng Lu ay nagsimulang magtampo dahil sa kakulangan niya daw ng bembang. Si Shen Yuan ay tuluyan nang nalaman ang dahilan ng pag-iyak ni Meng Lu, habang ang dalaga naman ay muling tinanong na kung hindi na nga daw ba siya kailangan ng kanyang daddy Shen Yuan. Si Shen Yuan ay napagtantong medyo matagal na daw talaga silang hindi nakakapagtsoktsakan ni Meng Lu. Ang binata ay humingi ng pasensya at sinabing abala lamang siya sa kumpanya nitong mga nakaraan. Habang nanlalambing ang ating bida sa dalaga, sinabi din naman ni Shen Yuan na may bagong posisyon si Meng Lu sa kanyang kumpanya bilang konsultan. Si Meng Lu ay natuwa din naman at nagpasalamat dahil hindi pa daw pala siya nakalimutan ni Shen Yuan. Ang dalawa ay nag-umpisang maglandian, habang si Meng Lu naman ay nakahanda na para mabembang. Si Shen Yuan ay agad na din namang binanatan ang dalaga dahil sa kagustuhan nitong mabembang kaagad.
Makalipas ang 2 oras, ang kaibigan ni Shen Yuan ay bigla siyang inalok sa opening ng kanilang bar. Na sinang-ayunan naman ni Shen Yuan. Ilang sandali pa ang ating bida ay nakarating na sa bar, napansin niya din na napakaraming tao mula rito. Si Shen Yuan ay biglang tinawag ng isang lalaki. Ang lalaki ay nagpakilala bilang Kang Wen na dating kaklase daw ni Shen Yuan sa middle school. Tinawag niya na din si Shen Yuan para sumama sa kanya dahil naghihintay na daw ang kanilang mga kaklase sa kanya. Hindi nagtagal sila ay nakarating na sa grupo at sila naman ay agad na ding nagkamustahan. Tinanong ni Shen Yuan na kung nasaan na nga daw ba si Liu Hang. Ngunit ang isang lalaki naman ay sinabi na medyo mahuhuli daw ito ng dating dahil sa may importante lang daw itong ginagawa. Ang isang babae ay agad napansin ang ating bida dahil mukhang mayaman daw ito dahil sa kwintas pa lang daw nito ay nagkakahalaga na ng ilang daang libong piso. Si Cheng ay napansin na wala silang kasamang babae ni Shen Yuan kaya naman inalok niya ito para magtawag ng makakasamang babae. Si Shen Yuan ay sinabing hindi niya na kailangan ng babae, ngunit kung kailangan daw ni Cheng pwede naman daw itong kumausap ng kahit sinong gusto nito. Si Cheng ay sinabi naman na si Shen Yuan ang pumili para sa kanya at siya na mismo ang kikilos para makuha ito. Si Shen Yuan ay napansin ang isang babae sa sulok na si Qiao Lei na isang cosplayer sa kanyang business project. Gusto din daw makita ni Shen Yuan ang magiging reaksyon nito kung may ibang lalaki ang lumapit sa kanya. Ang ating bida ay itinuro kay Cheng ang dalawang babae at sinabing ito ang gusto niyang makuha ni Cheng na agad niya namang sinang-ayunan. Si Cheng ay napansin na naggagandahan ang dalawang dalaga. Inilabas niya din ang kanyang relo na nagkakahalaga ng 300,000 at iniisip na siguradong makukuha niya ng madali ang dalawang babae. Si Cheng ay nagsimulang dumiskarte sa dalawa. Agad din siyang bumalik dahil sinabi daw ng dalawang dalaga na pupunta na lang daw sila dito mamaya matapos ang live stream ng isang babaeng live streamer. Makalipas ang kalahating oras si Suho ay pumunta sa comfort room, si Leilei ay bigla na lang din tinawag si Shen Yuan. Si Shen Yuan ay nagulat sa pagsulpot ng dalaga, habang ito naman ay sinabi din na kanina niya pa napansin si Shen Yuan. Malamang pinadala din daw ng ating bida ang lalaki kanina para subukan siya nito. Ayon kay Leilei malamang ibinigay niya kanina ang kanyang cellphone number kung sakaling wala si Shen Yuan dito. Ang ating bida ay itinanggi na ipinadala nito si Cheng kanina dahil ngayon niya lang daw napansin na nandito din daw pala si Leilei. Ang dalaga ay sinabing pupunta sila ng kaibigan niya sa grupo ni Shen Yuan, kaya naman tinanong niya na kung ano nga daw ba ang dapat niyang gawin. Si Shen Yuan ay sinabing si Leilei na ang bahala kung anong plano nito. Iniisip din ng ating bida na kakaiba ang ugali ni Leilei kumpara sa mga nakilala niyang babae dahil napakadirekta daw nito sa kanyang mga sinasabi. Ilang sandali pa, ang dalawang dalaga ay pumunta na sa grupo nila Shen Yuan. Ang streamer na babae ay nagpakilala na din sa grupo, habang si Leilei naman ay tinanong din nila kung anong pangalan nito. Habang nagpapakilala ang dalaga ito naman ay nag-uumpisa na ding dumiskarte kay Shen Yuan. Habang si Cheng naman ay nag-umpisa na ding dumiskarte sa isang dalaga. Ang ating bida ay tinanong na kung umiinom nga daw ba si Leilei ng anak. Ang dalaga ay sinabing hindi siya malakas uminom ngunit handa daw siyang magpakalasing para kay Shen Yuan. Habang tila tuko na dumidikit si Leilei, ang dalaga ay nagulat dahil parang soft drinks lang daw ang alak. Ayon kay Shen Yuan champagne daw ang alak na ito na may kaunting alkohol lamang. Tinanong din ni Leilei ang tungkol sa kanyang business proposal at tinanong na kung kailan mag-i-invest si Shen Yuan sa kanya. Si Shen Yuan ay naalala ang media company na gustong itatag ng dalaga. Nagtaka din si Shen Yuan na kung paano ito kikita ng pera kung wala itong malaking fans. Ayon kay Leilei siguradong dadami daw ang kanyang fans sa oras na nagsimula na siyang mag-livestream. Marami din daw siyang kaibigan na live streamer, kaya naman madali lang daw para sa kanya ang pagpaparami ng fans. Ang ating bida ay iniisip na mas kailangan niya maayos ang kanyang negosyo na fitness center at saka na lang daw aasikasuhin ang media company. Mula sa isang sulok ay dumating na si Liu Hang at tinawag ang ating bida. Si Shen Yuan ay agad tumayo para lumapit, habang si Liu Hang naman ay napansin ang nabingwit nitong magandang dalaga. Ang ating bida ay sinabing wala siyang biningwit dahil kusa na lang daw sumama si Leilei sa kanya, na hindi naman pinaniwalaan ni Liu Hang dahil sa nagyayabang na naman daw si Suho sa kagwapuhan nito. Si Leilei ay sinabing kusa daw talaga siyang sumama kay Shen Yuan dahil sa napakagwapo daw nito na para bang gusto niya na itong kainin ngayon mismo. Si Liu Hang ay na-imagine ang dalawa na may ginagawang tsaktsakan na bigla namang nakapagpainggit kay Liu Hang. Si Liu Hang ay iniwan na ang dalawang naglalandian at sinabing pupunta na lang siya sa iba nilang kaklase. Nainggit din si Liu Hang dahil lagi na lang daw napupunta ang mga magagandang babae kay Shen Yuan. Tinanong ng ating bida na kung ayaw nga daw bang makipag-usap si Liu Hang ng mas matagal ngunit si Liu Hang ay sinabing sa panlalandi lamang magaling si Shen Yuan kaya naman wala na daw silang dapat pag-usapan.
Habang tinatanong ng ating bida na kung hindi na nga daw ba siya kailangan dito, si Liu Hang ay sinabi naman umalis na lang si Shen Yuan. Si Leilei ay namangha matapos malaman na shareholder si Shen Yuan sa bar na ito at sinabing napakalaki daw talaga ng business empire ng binata. Ang ating bida ay tumitig sa kokomelo ng dalaga at sinabi na malalaki din daw ang hinaharap nito. Si Leilei ay namula at sinabing napakadirekta magsalita ni Shen Yuan, ngunit ang binata naman ay sinabing ginagaya niya lang si Leilei. Sila Cheng ay napansin ang ginagawa ni Leilei dahil todo dikit daw ito kay Shen Yuan nang walang pagpipigil, pati ang tatlong lalaki ay pinagmasdan ang dalaga at nainggit sa ating bida. Si Leilei ay sinabing nahihilo na siya, ngunit ang ating bida naman ay nalaman na nagkukunwari lang ito dahil sa champagne lang naman daw ang ininom nila kanina. Si Leilei ay tinotodo na ang kanyang panlalandi kay Shen Yuan, ngunit ang ating bida ay chill lang naman na sinasagot ang dalaga. Si Leilei ay inalok na din si Shen Yuan para umalis dahil inaantok na daw talaga siya. Ilang sandali pa nagpaalam na si Leilei para umuwi dahil inaantok na daw siya, habang ang ating bida naman ay sinabing uuwi na din siya dahil sa may gagawin pa siyang iba. Si Liu Hang ay patuloy na inis at sinabing bilisan na ni Shen Yuan na umalis. Habang nagpapaalam ang grupo sa dalawa, ang dalaga naman ay napaisip na kung ano nga daw ba ang ginawa ni Shen Yuan para makuha agad ang loob ni Leilei na hindi naman daw easy to get. Pati si Cheng ay nagtaka sa kanyang sarili dahil ilang minuto pa lang daw ay nakabingwit na agad si Shen Yuan ng napakagandang babae. Si Shen Yuan ay balak nang ihatid sa dorm si Leilei, ngunit ang dalaga naman ay tinanong na kung wala nga daw bang gustong gawin ang ating bida. Si Shen Yuan ay sinabing magdahan-dahan naman daw ang dalaga sa sinasabi nito, ngunit si Leilei ay sinabing nasa tamang edad na sila, kaya naman normal lang daw na straight to the point sila sa kanilang sinasabi. Ang ating bida ay wala nang nagawa kundi ang alukin si Leilei sa hotel. Ngunit ang dalaga naman ay sinabing hindi pa siya magpapabembang kay Shen Yuan. Tinanong ng ating bida na kung bakit, kaya naman sinabi ni Leilei na gusto niya munang makasama sa ilang mga dates pa si Shen Yuan bago nito isuko ang kanyang pipit. Na agad namang naintindihan ni Shen Yuan. Sinabi din ni Leilei na kailangan niya si Shen Yuan para mapunduhan ang kanyang balak sa hinaharap kaya naman hindi daw siya lalayo sa ating bida. Si Shen Yuan ay natuwa kay Leilei dahil sa pagiging direkta nito sa kanyang sinasabi. Matapos ihatid ni Shen Yuan ang dalaga sa hotel, sinabi niya na mang-aalis na siya at magpahinga na ng mabuti si Leilei. Ang dalaga ay pinahinto si Shen Yuan, humingi din siya ng kiss bago umalis ang binata. Tinanong ni Shen Yuan na kung gusto na nga daw ba nitong mabembang, ngunit ang dalaga naman ay muling sinabi na gusto niya lang muna sa ngayon ng kiss. Ang ating bida ay naghanda para sa gagawing halik, habang si Leilei naman ay nakapikit at naghihintay sa kiss. Si Shen Yuan ay biglang binuksan ang kokomelon at bigla na lang itong kinain. Ang dalaga ay sinabing kiss lang ang kanyang gusto, ngunit si Shen Yuan naman ay sinabing walang sinabi si Leilei na kung saan niya ito ikikis. Dahil sa ginawa ni Shen Yuan ang tuhod ni Leilei ay bigla na lang nanginig. Tinanong niya din na kung ganito din daw ba si Shen Yuan sa ibang babae nito. Si Shen Yuan ay pinagmayabang na kusang lumalapit ang mga babae sa kanya. Sinabi na lang din ni Leilei na napakayabang ni Shen Yuan at sinabing hindi niya muna paiisahin ang ating bida. Si Shen Yuan ay sinabing bahala na si Leilei dahil nasa reserve squad pa lang naman daw ito. Ang dalaga ay nagtaka sa sinabi ni Shen Yuan, kaya naman sinabi nitong maiintindihan din ito ni Leilei sa hinaharap. Si Leilei ay iniisip na napakamanyakol ni Shen Yuan, ngunit hindi naman daw masyado. Nagsisi din siya dahil kung bakit pa nga daw ba siya nagpakipot. Ilang sandali pa sumapit na ang hating gabi, nagtaka din si Liming na kung bakit gabing-gabi na pumunta si Shen Yuan dito. Ang binata ay sinabing nakainom siya ng kaunti at nagpa siyang makitulog na lang dito. Si Liming ay sinabing tulog na sa ngayon si Li Xiao, habang siya naman daw ay wala sa mood para magpabembang sa kanya. Si Shen Yuan ay sinabing huwag mag-alala si Liming dahil matutulog na lang daw siya sa sopa. Ang binata ay bigla na lang pumasok at biglang hinila si Liming papunta sa kwarto nito. Si Li Xiao ay bigla na lang nagising matapos marinig ang malakas na pagkakasara ng pintuan. Habang nasa kwarto ang dalawa, si Liming ay nagsimula na namang kabahan matapos magising ni Li Xiao. Tinanong ni Li Xiao kung ano ang ingay na kanyang narinig, kaya naman sinabi ni Liming na napalakas lamang ang pagsara niya ng pintuan matapos nitong pumunta sa banyo, na agad namang naintindihan ni Li Xiao. Matapos muling pumasok ni Li Xiao sa kanyang kwarto, tinanong naman ni Liming na kung hindi na daw ba kinakabahan si Shen Yuan na baka mahuli sila ng kanyang kapatid. Ang ating bida ay sinabing pagsasabayin niya silang magkapatid kung sakaling mahuli sila ni Li Xiao, kaya naman sinabi ni Liming na nangangarap na naman daw ng gising si Shen Yuan. Ilang sandali pa, ang ating bida ay muling binayo si Liming hanggang sa mapaungol na lang ito at sinabing napakalaki daw talaga ng hotdog ni Shen Yuan.